Hello guys, this is ang inyong Cordapyang Kunyang na OFW dito sa Hong Kong. It's me, Manilyn Garcia. So ayan guys, for today's video is sasagutin ko yung tanong ni Sisi, ating kababayan. So baka po sakaling makatulong tayo sa kanyang mga katanungan, isa-isahin ko pong sasagutin. So ayan po yung katanungan niya. Hi sa'yo Sisi, magandang buhay. So ayun, ang tanong niya is, ano daw po ba ang agency ko? May nagastos po ba ako? Magkano binayaran? At ilang buwan na po ako dito sa Hong Kong. So, una po is, ang agency ko po is Sunlight. So, ganito po yan. Dito po talaga mismo yan sa Hong Kong. Yung Sunlight na po yan. And meron lang po silang, kapag nag-apply po kayo sa kanila, nagpasa kayo ng pag direct po talaga. Ako po kasi is direct po akong nag-apply sa agency dito sa Hong Kong. Yan po yung agency ko na yan. So, meron lang silang mga partner na agencies dyan papunta sa Pinas na siyang mag-aasikaso ng mga papeles ko that time. So, ang kagandahan lang makakales ka po kasi kapag nag-direct kang mag-apply sa agency mismo dito sa Hong Kong talaga. And mag-iingat lang po kayo. Dapat po is kung mag-apply po kayo talagang magsaliksik po talaga muna ng mga agency kasi marami po ngayon is scam. Ang akin lang po is paalala lang po, mag-iingat po. Mag-iingat po sa pagpili ng agency. Lalo na po yung magbibigay kayo agad ng pera. Ganon, wala pong ganon. Ito pong sa akin, yung agency ko po na yan is good po talaga. As in, pwede kong i-recommend sa inyo po yung agency na yan. And then, may binayaran po, syempre po. Kasi dalawang klase naman po eh. Kapag halimbawa, direct hired na yung nag-refer sa'yo is yung, halimbawa may kakilala ka na ni-refer ka, direct hired din po ang tawag doon. And, employer po ang magbabayad nun. Magiging wala ka pong gagastusin, employer po ang magbabayad nun. Pero kapag ikaw yung kusang nag-apply, nag-direct ka sa nila, may babayaran po. Direct hire din po ang tawag doon. Kasi nag-direct ka po sa agency nila. Dalawang klase, direct hire, direct na nag-apply ka sa kanila, and direct dahil referral ng kakilala mo na dun sa amo mo, sa magiging amo. And then amo yung magbabayad ng lahat ng gagastusin, wala kang gagastusin. So ako nag-direct apply ako talaga para sure ball. Okay po. Kasi first timer po akong dito sa Hong Kong. So, magkano daw po ba ang binayaran ko? It's almost 27,000 po. So, 27,000 pesos po yung nagastos ko, yung binayaran ko po sa agency. So, pero kung sa nagastos po lahat-lahat, simula ng pag-apply, is hindi lang po 27. Yung binayaran ko lang po sa agency is 27K. Pero kung susumahin, siguro po mga nasa 30 plus, lahat ang nagastos. Kasi kasama na dun po yung pagkain, yung pag-travel ko pa po, yung expenses sa pagbiyahe, pagluluwas po ng Maynila kapag kailangan po mag-report. So, kasi galing pa akong province po. Much better po sana kung nag-a-apply kayo is nandyan na po kayo mismo sa Maynila. Less expenses po. Lalo na kung may mga matutuluyan din kayo, much better po. Kasi, syempre, hindi na kayo magre-rent ng bahay o mag-uupa. So, ako din naman po, naka-less din po naman ako kasi may kamag-anak po kami ako na natuluyan that time. And, umuwi lang po yata ako ng probinsya nung time na waiting na po ako sa visa ko. Kasi para minsan na lang po yung gastos nung pamasahe para hindi na po ako pabalik-balik pa ganyan. So, tinapos ko munang i-process lahat bago po ako umuwi ng probinsya that time. So, and then ilang months na daw po ako is 1 year and 4 months na po, biyaya ng Diyos. Naiiyak din yung nakukuha yung gusto niyang laruan. And biyaya ng Diyos, next year is magto 2 years na po. So praying na ma-renew. Kasi okay naman sila po, mabuti naman, mabait naman po yung amo ko. And konting advice lang po sa mga gustong
trabaho dito po or gustong mag-abroad kahit saan mang bansa po, kailangan, lalo na kung first timer po, kailangan po is buo talaga yung loob nyo. Kasi kwento ko lang po sa inyo at that time, hindi naman sa hindi buo ang loob ko. Siyempre, andun niya talagang bago ako nag-apply, talagang pinag-isipan ko ng how many times kong pinag-isipan bago ako decision na mag-abroad. Siyempre kasi maliliit pa yung mga anak ko that time. Ang panganay ko is 8, ang bunso ko is magsi-6 nung nag-apply po ako. Siyempre 2 years kang malalayo, medyo matagal tayong malalayo, so kailangan talagang buo yung decision mo, buo yung dibdib mo, na lagi mong itatatak sa isip mo yung, and in the first place, yung goal talaga, kung ano yung goal nyo, kung bakit kayo mag-abroad. Kasi andun yung time na talagang lalo na kung first timer ka po, is yung homesick. Ganun po kasi talaga yung naranasan ko. Sa tingin ko hindi lang po din ako nakakaranas noon, kasi mostly ganun naman pag first timer is yung homesick talaga. So ngayon kapag na homesick ka, tas mahina yung loob mo, may tendency na gusto ko nang umuwi, ganyan, iiyak nyo lang po, ipag-pray nyo kay Lord, surrender nyo po lahat ng bigat na nararamdaman nyo, because He is our comforter. So ganun lang po yun. Hindi po tayo basta-basta padalos-dalos ng desisyon. Marami po dito ganyan, na homesick lang, nag-break contract na, nag-break na umuwi ng Pilipinas. So sayang yung gastos, sayang yung nandito na, sayang yung pagkakataon na nandito na tayo. Tapos dahil lang sa homesick, kung okay naman yung amo, pagtiyagaan. Kaya ganun talaga dito sa abroad, tiis-tiis. And patibayan ng talaga. Sa una lang naman po yan. Ako kasi ito, 1 year and 4 months na po ako. Kaya ko na-handle ko na yung homesick ko. Na-homesick pa din naman po, hindi naman po talaga mawawala yun. Pero sa biyaya ng Panginoon, laging pinagpe-pray, pino-comfort niya ako lagi. So, ayun. And then, syempre, may cellphone naman po. Kahit tawag-tawagan mo, mawawala yung lungkot na nararamdaman natin. So, ayun lang po. Kunting advice lang po sa mga balak na mag-abroad. Okay po dito sa Hong Kong. So, pray lang po talaga bago kayo mag-apply. So, surrender to God lahat ng mga plano natin, kasi masigit yung plano niya kumpara sa atin. So, sana nakatulong ako sa inyo, guys. Thank you for watching, and don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, guys. Thank you.